O, dalawa ng senador mga kababayan ang nagpahayag ng support sa naging aksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sipain si Sara Duterte at saka si Digong. Dama yung mga previous presidents po bilang mga members ng National Security Council. Ito mga senador, mga kababayan, una, si Senator Win Gatchalian. Ngayon naman po, sumunod na rin sa nagsalita si Senator Tol Tolentino. Si Tol Tolentino dati kaalyado ni Digong, biglang tumambling. Umanib mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Una ko itong nakita last year nang na-invite tayo sa Palasyo Malacanang. Nakita ko si Tol Tolentino. May picture nga kami pa. Kasama ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi ko, tapos na to. Hihiwalay na talaga kay Digong. So, ito yung sinasabi natin mga kababayan, na ang ating mga senador, pag nakita nila na wala silang benefit, ano man ang makukuha mong benefit po sa mga Duterte, imbis makatulong sa pagkapanalo dahil sa sinusumpa na sila mga kababayan ng ating mga mamamayang Filipino, baka yun pa yung naging dahilan mga kababayan para sila matalo. So ito'y isang magandang pangitain mga kababayan na once ang impeachment trial o ang impeachment case mga kababayan maisampa sa Senado, malamang sa malamang majority ng ating mga senators i-convict po si Sara. Manifestasyon po ito mga kababayan. Nagiging vocal na sila. Dati tahimik lang. But before natin mga kababayan, pag-usapan ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo sa ating channel. Bullseye News on the Go. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin ang ating kwento mga kababayan. Kasi alam ng mga senador, pag kumampi sila sa mga Duterte mga kababayan dito sa impeachment case, tatablahin natin sila. That will be the end ng kanilang political career. Hindi na sila makakabalik sa Senado. Ganon lang po. Tabla-tabla. Ayaw ninyo ng matino na pamamalakad. Gusto ninyo sa presidente ng impyerno. Tingnan natin, mga kababayan. O ngayon, sabi natin mga kababayan, maganda itong pangitain. So, dalawa ng senador ang nagsalita. Una po, si Win Gatchalian. Tapos, sinundan ni Francis Tolentino. Yan po yung sabi dito sa Impact Leadership. Two senators back removal of Sara in Duterte from the National Security Council. So pwede man silang hindi magsalita, di ba? Pero pinili nitong dalawang senador na magsalita. So maganda itong pangitain. Ang ibig sabihin, lantara na sila. Lantara na sila ngayon. Ina-announce nila na hindi sila kakampi.
Madaling sabi, ito ay isang public declaration mga kababayan that they dislike the Dutertes already. Kahit hindi nila sinabi. Ayan o. Sabi diyan, Senate Majority Leader Francis Tolentino and Senator Win Gatchalian have expressed support for President Ferdinand Marcos Jr.'s decision to remove Vice President Sara Duterte and former President Rodrigo Duterte from the National Security Council. Siyempre, yung mga Duterte po at mga supporters, ikis na itong dalawa din. So, kailangan talagang mamili ka. It's either you are with us or against us. Parang yung panahon po ng panahon ni George W. Bush. It's either you are with us, yung war against terror. It's either you are with us or against us. Ginuhita na po yung boundary. Tama? So ito, mga kababayan, malinaw na pag open declaration kung saan sila kampi ngayon. Di ba? And tingin ko mga kababayan, other senators, naghihintay lang po ng tamang pagkakataon. Ang matitira pa lang po na supporter ng mga Duterte, yung mga diehard, si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, si Amy Marcos, pag patuloy siya mga kababayan na mamamangka sa dalawang ilog, sigurado mga kababayan na siya ay malulunod. Isinumpa na siya mga kababayan ng mga Marcos loyalists. In the same manner, isinumpa na rin siya ng mga DDS. So ano pa ang mangyayari kay Amy Marcos? Sa bagay, choice naman niya yan mga kababayan. Yun ang kanyang piniling path. So sabi dito sa balita, sa interview ng DWIC kahapon ay nung Saturday, Tolentino emphasized that it is the President's prerogative niya to decide who will be part of the National Security Council, noting the council's broad scope. Discretion niya yan ng Pangulo because national security definition is not just national security. As everybody knows, alangan man yung mga discussions po, yung mga plano, yung mga strategy, isi-share mo doon sa tao na siya nga mismong banta sa national security. Di ba? Ang mga Duterte mismo, banta sa national security. Hindi lang banta sa national security, banta sa ating Pangulo. So tama lang po na tinanggal. Ialam natin kung ano yung alliance ng mga Duterte. Barkada ng China, mga kababayan. Kaya sabi ni Tolentino, it covers foreign relations. It also covers economic, social, security, etc. So he chooses whoever he thinks can give him advice regarding things that require advice, like on foreign policy, legislation, domestic and internal security policy. So it's up to him, sabi po ni Tolentino. Tapos wala ka mang makukuhang mabuting advice po sa mag-ama. Ang makukuha dyan, mga kababayan natin, lahat pagmumura at pagbabanta. Yun ang agenda nila. Iupo si Sara Duterte, yan ang klaradong agenda ng mag-ama ng mga Duterte. Kaya lang malabo. Yung armed forces, walang tiwala si Sara. So anong rason, mga kababayan, na susuportahan yung anumang attempt? Baliw lang mga kababayan ang susuporta sa kanilang agenda. Nababaliw. Tulad nila mga kababayan. Meanwhile, sabi rito, si Senator Gatchalian pointed to the current national situation as a possible reason for the President's decision to reorganize the NSC, which led to Sara's removal. So sabi po ni Gatchalian, we know the real situation niya. What is important is that current members would be able to give him good advice and for him to make the right decision for the country. It's the President's prerogative, after all, to choose who he thinks can give him proper advice. Yung situation na sinasabi po, ito pong pang-aaway po ng mga Duterte, panggugulo sa Marcos administration. Yon ang ibig sabihin po ni Win Gatchalian. At saka unang-una, kahit na nung nasa unit team pa po si Sara, wala ka man talagang makuhang matinong idea
May narinig na po kayo na matinong idea galing kay Sara nung party pa siya ng Unity? Wala. Ang marinig mo sa kanya, syukran. Yung mga mensahe, mga kababayan, na gawa ng kanyang staff, walang kalatoy-latoy na mga mensahe, mga kababayan. Wala kang pakikinabangan po doon sa mga statements na pinapalabas ni Sara Duterte. Maski po sa DepEd, ang contribution ni Sara sa DepEd po, yung salitang tambaluslos. Yung masama pang pananalita, yun ang natingala, mga kababayan ng ating mga mag-aaral, yung pagmumura, yung masamang ugali, yung mga masasamang salita. Ano pa man yung makuha natin dyan kay Sara Duterte? Masamang halimbawa sa ating mga mamamayang Filipino, lalo na sa mga kabataan po. So yan mga kababayan, yung mga naging pahayag ng dalawang senador. Lantaran na po sila na nagsasalita in support sa mga actions ng ating Pangulong Bongbong laban po sa mga Duterte. So malinaw po ang mensahe nila, di ba? Kaya ang basa natin, malamang sa malamang, pag nakaabot po yung impeachment case sa Senado, siyempre may gapangan. Kaya nga po, hindi basta-basta sinesend yung impeachment case. Hindi pa nga nakakarating mga kababayan sa opisina ni Speaker Martin. Yung tatlo, baka ngayon may pang-apat po na impeachment case na i-file. At sabi, i-endorse ng majority block. Baka yun na. Di ba? Kasi sisiguradiyon po ng Congress na hindi masasayang yung kaso laban kay Sara. Kailangan, pag nasubmit sa Senado, makukonvict po si Sara. Ganon yan. Ito yung mga reactions ng mga tao, mga netizens po. Sabi ni Ritbal Adige, actually, in reality, Sara Duterte deserves to be removed from the National Security Council. She is the unfit VP, useless and extremely corrupt VP in Philippine history. Besides that, Sara Duterte is the horrible threat as well as for the safety and security of the Filipino people as a whole, who are paying her salary due to her abnormal, violent behavior, which is absolutely uncontrollable. Well said. Hindi lang po sa National Security Council dapat tanggalin si Sara. Dapat tanggalin na siya, mga kababayan, bilang Vice Presidente. And in fact, may impeach Sara rally na gagawin po sa mga susunod na araw. Ayan po, January 18, People Power Monument. Impeach Sara. Sumama sa EDSA, impeach Sara. January 18, 1 p.m. May mga grupo po, mga kababayan, na nag-organize ng rally. Pero yung grupo naman po ni Sara Duterte, may activity din po na pinaplano. Ayan o, Walk for Sara naman po sila. January 13, 2025, Monday, at Ormoc City Hall to Ormoc Plaza. Assembly time, 12:30 p.m. Hindi na makatakbo, kaya maglalakad na lang. Walk for Sara. Malamang mga kababayan, langawin na naman po ito. Ngayon, sabi naman po ni Eleonora Maliktik, firstly, Inday Lustay cannot give good advice to the President and the National Security Council. Wala naman alam kundi kurakutin ang confidential funds. Secondly, what good advice can Inday Lustay share on foreign policies of the country when she is blatantly an arrogant and disrespectful person? Thirdly, Inday Lustay is a pro-China person. For all you know, she might be providing information to China on Philippines' moves on the WPS. Yung mga matitino nating mga kababayan, walang tiwala po sa mga Duterte, lalo na po kay Sara. Nawala na po yung tiwala. Bakit? Ang bumoto po sa mga Duterte, mga Marcos supporters, nag-withdraw na po ng support. Tumakay lang po ang mga Duterte sa Marcos. Sabi nga natin, di man po sila kilala sa buong Pilipinas. Nakilala sila kasi in-endorse ni Amy Marcos.
Kaya nga po si Sara, hindi po tumakbo for president, hindi lumaban kay Bongbong Marcos. Nag-slide siya kasi hindi man po siya mananalo. Kaya yung mga pinapalabas nila na ginamit ng Marcos yung Duterte, baliktad po, sila yung mangga. Di ba? Kaya nga hindi sila makaipon ng tao para sa EDSA People Power. Kasi yung tao nila, kukunti man lang po. Yung 31 million na boto ni Sara, nag-withdraw na po. Ang natira, yung kulang-kulang sa 1 million na bumoto sa kanya. Mga DDS yun po. Yun man lang ang mga DDS. Kaya po, pag inad ninyo yung 31 million na supporters ni PBBM, 32 million po yung boto ni Sara. Simple mathematics po. Ganon ang katotohanan, mga kababayan. So ito yung sabi ng 31 million movement. Ito yung mga bumoto. Boss kay Sara, tapos kay Bongbong Marcos. Sabi niya dito, Mr. Mogato is right. Removing an unstable individual from national security discussions is the most logical. It is not only President Bongbong Marcos who feels unsafe having an elected official with erratic behavior nearby. It is about the safety of everyone, from government officials to ordinary citizens. Kung nagawa niya ito sa Pangulo ng Pilipinas, referring to yung pagbabanta, ano pang laban ng isang karaniwang Pilipino kung hindi mayaman, walang koneksyon at walang seguridad? We are not just dealing with one unstable individual. We are facing an entire security contingent with questionable cult-like loyalty. Imagine hundreds of them moving and surrounding the president whenever she is nearby or even in the same room. The rest is not just the person. It's the army of enablers that comes with her. Imbitahin mo ba sa bahay mo bilang bisita ang isang tao na umamin na nag-hire ng AGK experts? Nag-imagine na pugutin ang ulo ng iba? Walang self-control at pwedeng mag-snap anumang oras. Patunay na delikado hindi lang sa sarili niya kundi sa lahat ng nasa paligid. So tama po, delikado po na ang mag-ama na mismong nagbabanta sa ating Pangulo, imbitahin mo sa meeting. Di ba? Pag ganyan, lalabas hindi matino yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tama lang po na tinanggal ang Vice Presidente at dating Presidente. Kasi sila mismo ang banta sa national security at mismong sa buhay ng ating Pangulo. Ito po si Mr. Mogato. Ito yung nire-refer ng 31 million movement na sinasabing tama nga niya. Isa siyang columnist, mga kababayan. Sabi niya, removing VP Sara Duterte and her father from the National Security Council was very logical after the Vice President had threatened to kill the President, the First Lady, and the President's first cousin, who is also the Speaker of the House of Representatives, the fourth highest public official. Marcos felt unsafe to let the Duterte sit in a meeting to discuss national security issues, including potential threats to his safety in life. So yung impeachment po, logical din po na dapat isulong. Impeach Sara. Kasi po, unfit siya na maging vice presidente and to hold any public office with her behavior po, violent behavior. At yung accountability niya po, ayaw niya ng accountability. Yung trato niya, mga kababayan, sa pondo ng bayan, pera niyang sarili. Kung gumastos, mga kababayan, as if pera niya yung taxes ng mga mamamayang Filipino. At ayaw matanong. So unfit siya po to hold any public office. Kaya pag na-impeach siya na convict, disqualified na po siya kahit tumakbong kagawad sa barangay. So deserve niya po ang lahat ng ito kasi lahat ng ito ay kagagawan niya. Bantaan mo ba naman yung Pangulo, yung first couple, pagkatapos yung Speaker of the House? Asa ka pa, hindi ka tatanggalin sa National Security Council. Tama ba? So yung pagtanggal sa kanya, kasama yung mga former presidents po, is just a declaration of open war. Kasi sumusobra na sila po. It is a declaration of open war by PBBM laban sa mga Duterte. Yan po ang malinaw. Klarado din po itong mensahe to politicians, be members of the Congress and the Senate, na dapat silang pumosisyon. It's either you are with us or against us.
Yan po ang mensahe. Ang klaradong mensahe niyan, mga kababayan. Mamili kayo kung saan kayo kakampi. Sa tama o sa mali. Sa presidente ng impyerno o sa presidente ng bagong Pilipinas. Tama po, mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.